Magandang umaga mga kapatid. Muli ako ang naatasan para magbigay ng pangangaral para sa atin sa umagang ito. Tayo manalangin bago tayo magsimula. O aming Panginoon, salamat sa mga inawit namin ng mga awitin. Tunay Panginoon na nasa inyo ang aming kagalakan at kahit sa kalagitnaan ng pighati ay kami pa rin po ay pinagpala dahil nandun pa rin ang katagumpayan na hindi na mawawala na ginawa ni Kristo para sa amin. Panginoon, ngayon meron po kayong salita para sa amin na inyong mga tao. Niling namin, Panginoon, na kagaya ng panalangin kanina ng mga nauna na at ang aming pastor na kailangan namin, Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu mo. Gusto namin na matamasa at sariwain ang mga inihahandog mo sa amin na inyong salita. Kaya nawa maging tapat kami, hindi lang po sa aking pangangaral bilang inyong lingkod, pero maging sa pakikinig ng inyong mga tao, ay maging tapat kaming lahat sa inyo, Panginoon. Wala po kaming itinataas dito, Panginoon, kung hindi ang aming Panginoong tagapagligtas na si Kristo. Kung meron sa kalagitnaan namin, Panginoon, na hindi pa tumatalima, di pa tumatanggap at nananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo, Panginoon, niligtas niyo sila. Nawa, Panginoon, na hindi masayang ang mensaheng ito at hindi palagpasin, pero tunay na isa puso ang bawat salita po ninyo na amin pong mapakikinggan. Bigyan nyo kami ng karunungan at nagtitiwala kami sa banal na Espiritu mo nakikilos sa kalagitnaan namin. Muli, salamat, kasama na po namin ang inyo pong lingkod, ang aming pastor, pero mas nagpapasalamat kami ngayon sa inyo, Panginoon, dahil ito ay ang araw na pwede namin kayong sambahin bilang inyong mga tao. Kaya, Panginoon, bigyan nyo kami ng kalakasan at habang ibinibigay namin ang aming mga sarili sa inyong salita, ibigay ninyo, Panginoon, sa amin ang inyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon na ito, ituloy natin ang ating exposition sa Hebrews chapter 2. Ang ating text ay manggagaling doon. Turn your Bibles to Hebrews chapter 2, verses 1 to 4. And this is where the message is going to come from. The word of the Lord says in Hebrews chapter 2 verses 1 to 4, "Therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For since the message declared by angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard, while God also bore witness by signs and wonders and various miracles and by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will." May the Lord bless the reading of His Word and the preaching of His Word. Babalitaan nyo ngayon na parang kung kagaya ko kayo, parang nakakaumay ng ating gobyerno. Ang daming update, ang daming nangyayari, hindi naman talaga tinatalakay o pinagtutuunan ng pansin kung ano talaga ang pinaka problema natin. Maraming inaatupag, whether kakampi mo man si VP o hindi, alam mo na hindi ito ang panahon para mag-fishing expedition, para ituon ang ating mga resources sa mga kung ano-ano pang balita, pero dapat yung krisis na ating kinaharap, yun ang pinagtutuunan ng mas dakilang pansin. Ay ganito ang gobyerno kasi ito ay isang fallen na institusyon. Hindi ito perpekto, nagpapasalamat tayo para dito dahil merong kaayusan sa pamamagitan nito. Pero ang kanilang pagtutuunan ng pansin ay hindi infallible. Okay, pero sa ating binasa, may sinasabi ang may akda ng Hebrews na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Hindi dahil sa ating political na agenda o dahil sa ating krisis man lang na nararamdamang pisikal, pero dahil ang tinutugunan nitong balitang ito na dapat dumating o madatnan tayo ay ang pinakadakilang problema ng ating buhay, which is ang kaligtasan ng ating kaluluwa. At ito nga ang sinasabi ng may akda ng Hebrews. Sa mga unang talata, sa unang kabanata, sinabi na merong nagdala ng dakilang mensahe, ang panghuling kapahayagan ng kaligtasan o ng kalooban ng Diyos ay dinala hindi ng isang propeta o ng anghel man lang, kung hindi ang anak na mismo. So, Hebrews is a sermon that began by giving supremacy
to Christ as the bringer of the gospel that we need. At ito hindi natin pwedeng pabayaan lamang kapag tayo ay nadatnan ng mensaheng ito. Kaya ang ating passage ay isang kabanata sa Biblia o isang kasulatan sa Biblia na nagsasabi na puno ng unang babala na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ang unang babala ay ito, hindi mo siya pwedeng pabayaan. Dahil ang hindi pakikinig sa salita na dumating na idinulot ni Kristo, ang katumbas niyan ay hindi yung hindi ka lang nakapakinig. Kagaya ng inyong nabasa sa salita ng Diyos, kapag hindi mo pinakinggan, the equivalent of not listening to the Word of God is not being able to listen to it. Hindi yon. The equivalent of not listening to the Word that is brought by Christ is rejecting the message. Ganong kadakila yung dinalang mensahe na hindi maaari nang hindi mo pagtuon dito ay isang maliit o light, trifle, trivial na bagay lamang. Hindi, may urgency ang pakikinig dito. Once again, I would like to remind you that Hebrews is a written sermon consisting of both encouragements for the faithful and warnings for the faithful at the same time. In the occasion of the letter, kaya ito isinulat dahil ang mga tagapakinig o nagbabasa ng mga ito ay natutukso silang bumalik sa kanilang dating relihiyon ng Judaismo dahil sa mga kanilang mga nararanasang pag-uusig at ganun din naman na mas tinatangkilik na mga ibang dating natatamasa. Parang gusto nila, balik na lang ako doon. At least doon sa Judaismo, na saklaw kami ng aming mga sinagoga at nandun ang mga tagapagmuno namin. Kasi ang mga audience ng Hebrews ay predominantly Jewish Christians. Whether they are in the dispersion or in Jerusalem is not relevant to our argument right now, but they are an audience with a Jewish religion background. So, ang isipin natin ulit, nang nakikinig sa mga talatang ito o sa mensaheng ito, sa sermon na ito, nung una itong inilahad o ipinabatid sa mga iglesia, ay mga tao na merong mga pag-iisip o nanggaling sa kultura at sa background na sila ay mga dating Hudyo na tunay na mga talagang sumusunod sa kanilang pagkakaroon ng Levita, pagkakaroon ng mga at iba-iba pang kultus sa kanilang religion. Pero sila'y mga naligtas na. Sa kalagitnaan ng audience ng Hebrews, may mga tunay na ligtas, may mga hindi tunay na ligtas, may mga tunay na ligtas na nahihirapan sa pananampalataya, merong mga hindi tunay na ligtas na kontento lang na nakaupo lang at wala naman talagang tunay na pananampalataya. So ang gagawin ng Hebrews, isang blanket niyang babanatan sila lahat. Para sa inyo lahat ito. So ang mga babala ay hindi lamang para sa mga hindi mananampalataya, ang mga babala ay para sa mga mananampalataya din. So ang mga pagpapalakas ay hindi lamang pag-uudyok para sa mga mananampalataya, ang mga pagpapalakas, encouragements na nandito ay umahamon din para sa mga hindi mga mananampalataya na tignan ang kanilang mga sarili. So ito ang konteksto ng Hebrews, ito yung okasyon niya. Our passage is actually the first imperative. Ito yung unang aplikasyon ng Hebrews in this sermon. It also serves as the first warning. May 6 na warning passages. According to scholars sa Hebrews, ito yung pinakauna. At ang pinakaunang utos ng mayakda sa buong sulat ay pag-ukulan ng higit na pansin ang mensaheng naririnig. Gusto ko lang bigyan ulit natin ng konteksto na the greater section of what we're studying, we are just chapter 2, verses 1 to 4, tama? Saan nakapaloob yan? That is actually from chapter 1, verse 5 hanggang 2, verse 18. 1 verse 5 to 2:18, alam niyo kung anong pinaka-thesis nung mayakda? Si Kristo ay mas dakila kaysa sa mga anghel. Yun ang kanyang patutunayan. Yun yung kanyang pinakapunto. At papaano niya ipinapakita na si Kristo ang mas dakila kaysa sa mga anghel? In what way? Remember, Christ is said to be God's final word, who is creator, sustainer, and has the greater name that He has inherited.
Contrast the angels, Jesus is called the Son. Siya dapat ay sinasamba. Siya rin ay dapat na ina-attributan natin na siya ang hindi nagbabago at everlasting na King. In that way, we recall the previous message. If you would remember, nung una nating tinalakay ito, dahil sa kadakilaan ng mensahe ng kaligtasan at ni Kristo na nagdulot nito, ang di pagdinig at pagtangkilik sa mensahe ay isa sa pinakamalalang trahedyang maaaring makamit sa buhay. It is a great blunder for anyone who was given the opportunity to listen to Christ's message and yet not respond to it in faith. That's a great tragedy. That's the greatest of tragedy. Not the accidents, not the heart attack, not the stroke, not whatever infirmity or a poverty na pwede mo maranasan sa mundong ito. The greatest of tragedy that you can ever experience is this. You are offered the gospel, you reject it. That's the greatest blunder in your life. Recall also the points. Bakit ganito kabigat yung ang babala ng ating mensahero dito? Dahil sa kung ano ang katumbas ng pagpapabaya. Ang katumbas ng pagpapabaya ay pagtalikod. Hindi lang parang, oops, nagkamali ako, hindi ko lang naisulat, para ka nag-exam, nakalimutan mo sagutan yung item number 3. Hindi ganon. Ang hindi mo pagdinig dito sa mensahe ng binibigay ni Kristo, ang equivalent niyan ay pag-reject. Tinatalikuran mo, tinatanggihan mo. Yun ang unang rason. Dahil sa katumbas na pagpapabaya. At ikalawa, dahil sa nagpapabigat ditong nagpapabigat sa mensahe. Anong nagpapabigat sa mensahe? Ang nagdala. Sino ba yung nagdala? Kung yung anghel nga, kayo, sabi nung may akda ng Hebrews, the writer of the Hebrews says, kayo nga ginagalang ninyo yung law na binigay sa Sinai through the intermediary of the angels. And because it was angelic in its mediation, in its delivery, you treat it as if it's so important. And the writer of Hebrews says, is it not important? Yes, it is. Ang argument niya is not from bad to good. It's lesser to great. Kung ganun nga na anghel lang ang nag-deliver, pinakinggan nyo at nire-respeto nyo yung mensahe, how much more ngayon, ang anak na ng Diyos mismo ang nagsasabi, ang nagbibigay ng mensahe, all the more na dapat ninyo itong pakinggan. Now it's our passage. Now we go on and push further with the arguments of the author. Tandaan nyo, kaya ko painstakingly, long-winded ko ni-review ito because iisang sentence siya. Iisa lang siya. 1 to 4 ay iisang inhale nung Hebrews author tapos sinabi niya hanggang matapos yung exhale niyang yon. 1 to 4 yon. Okay? Isang hindi mo pwedeng tagpiin lang at kukunin mo lang yung isa. Kailangan magkasama sila. Now, if you notice the passage, what is it that the paragraph concludes? We are met by that affirms and confirms the truths we receive. Paano niya ito binigyan ng confirmation? By this, by who declared it, and who attested to it, and by who bore witness to it. Papaano pa pinabigat nung mayakda ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng nagpahayag, ng nagpatunay, at nagpatotoo. Napansin ninyo na yun ang ating title. Dahil sa nagpahayag, nagpatunay, at nagpatotoo. That will coincide later with our points. As you will see, the author of Hebrews also took strides, not just to magnify the message, but also to pile on. Alam niyo yung pile on? Parang tinabunan niya ng tinabunan yung ang mga mind ng mga nakikinig sa kanya of the myriads of testators, witnesses. Sa madaling salita, they should not fail to pay much closer attention to what they have heard, seeing it was given and attested by such great persons.
gamitin ko ulit ang aking introduction, maaaring isa kayo sa mga dami ng mga Pilipino na kapag nagsalita ang spokesperson ng presidente, nakakatawa. Parang ayaw mo nang paniwalaan. You treat it lightly. You make it a meme. You make it ano. Hindi maaari ito sa spokesperson ng Diyos sa pagkakataon ngayon, which is the Son. Hindi po ako ang anak ng Diyos ang nagbigay ng mensahe. Inuulit lang namin yung mensahe ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi mo pwedeng maging magaan lang siya. Dahil ang tibay ng kanyang persona nung nagpapatotoo is very integral and the witnesses are very reliable. Hindi kagaya ng, again, drawing to our present news, the impeachment witness na gusto nilang gamitin, hindi mo alam kung talaga bang paniniwalaan mo o hindi. Hindi ganoon ang ebanghelyo. Nung dumating ito, walang makapagtatanggi sa katotohanan na ito dahil pinatotohanan ito ng mga tao at mga persona na kagalang-galang. At yun ang ating mensahe. Dahil matibay ang patotoo sa mensahe ng ebanghelyo, ay di lang dapat ito pinakikinggan na maigi. Bagkus, ay di rin ito dapat pinagdududahan. Gusto ko pang palalimin. Hindi maaari na nakinig ka lang. Kailangan tangkilikin mo bilang tama. Hindi maaaring madatnang ka lang ng tinig. Narinig mo, na-record mo pa siguro. Pero hindi mo tinatalima ang sarili mo. Hindi ka talaga tumutugon. Hindi pwede. Kailangan pakinggan siya, pero hindi rin siya pwede na may pagdududa ka. Tama kaya yun? Dapat ko ba itong sundin? O hindi? Hindi tayo binibigyan ng puwang ng mayakda ng Hebrews o kaya ng gospel itself na pwede kang maging neutral. Inoferan ka ng gospel, neutral ako, hindi ako galit sa ebanghelyo, pero ayoko rin siya. Hindi maaaring ganon. Pakinggan mo, pero dapat tanggapin mo bilang katotohanan. Dahil sa napakaraming mga saksi sa mensahe ng ebanghelyo, ang mga nakikinig ay dapat na maging maingat. Hindi lamang sa tukso ng pagtalikod dito, pero maging sa pagdududa sa kasiguruhan nito. Because of the myriads of the witnesses to the gospel message, its hearers must be careful not just from turning away from it, but also from having doubts about its veracity. Pagsubok sa pananampalataya ang pagdududahan ang mga salita ng Diyos. Laging tukso ang pagdududa sa kung totoo ba ang salita ng Diyos. Alam niyo kung paano ko nasabi yun? Nung umpisa pa lamang, yun naman talaga ang aksyon o ang modus operandi ng pinakadakilang manggagantiyo ni Satanas. Totoo ba na sinabi ng Diyos? Pagdududahin ka niya sa katotohanan ng malinaw na inilahad ng Diyos. At kahit nga si Kristo, nung nagkatuwang tao siya, if you would remember your biblical history, how did Satan tempt Christ? Is it true that you're the son of... Kung ikaw ba nga talaga yan, sige nga, talong ka dito at may mga anghel na sasalo sa'yo. You see that he's making a doubt of the identity of who really Christ is. As God has said. Sa madaling salita, hindi na dapat mag-alinlangan pa tungkol sa katotohanan na ito. Dahil di nagkulang sa mga nagpapatotoo. Yun yung sinasabi ng Hebrews. Hindi mo kailangan magduda. You don't need to doubt. You don't need to be uncertain. You need to be careful in heeding, but please, don't doubt that it is true. Alam niyo kung bakit ganito siya magsalita? Ang galing niya, no? Pastoral kasi siya. Alam niya na madaling sumunod kapag madali. Paano kung may pag-uusig? Anong una mangyari? Totoo ba talaga yung mga pangako ng Diyos? Tama, kapatid? Kailan ka matutukso na makalimutan ng glories ng kalangitan at ng mga pangako ni Kristo kapag dumaan ka na sa pagsubok? At ang ginagawa ng may akda dito, ibinabalik niya sa mga puso ng mga nakikinig na hindi, wag mong pagdudahan. Alam mo kung bakit? Napakagaling ng defense ng gospel. It's the persons that attest to it are so glorious.
Kaya ating tanungin, bakit dapat lalong pinaniniwala ng mensahe ng Ebanghelyo? Papakabaptist lang ako, hindi Reform, Baptist. 3 points tayo ngayon. Wag po kayong mag-alala. 3 pa rin yan. Parang sure ko kayo na maiksi, no? Hindi. 3. Kaya una, puntahan natin. Dahil sa kung sino ang unang nagpahayag nito. Gusto ko lang basahin natin ang talata ulit na pangatlo. Verse 3, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord. Yun lang muna. How shall we escape if we neglect such a great salvation? Ito yung rason. Why is it a great salvation? It was declared at first by the Lord. Alam niyo yung may akda ng Hebrews ay tahasang tinuturo sa atin dito na ang Panginoong Jesus ay di lamang nagdala sa atin ng mensahe. Hindi lang siya yung nagtagumpay. Siya yung namatay, tama? Siya yung nag-accomplish. Pero siya rin ang unang nagpahayag nito. Bigyan ko ng paglilinaw, hindi ibig sabihin na sa lumang tipan, walang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang sinasabi dito, the public demonstration and explicit na preaching ng gospel ay unang iginawad. Nino? Hindi ni John the Baptist, hindi ni Isaiah, hindi ng mga anghel, hindi ni Moses, bagkus ay si Kristo. Si Kristo ang unang preacher ng gospel. Alam niyo, declared doon sa Griego ay spoken of, spoken for, implying authoritatively speaking forth. It was declared. Alam niyo yung parang isang emperador na naggaling sa isang labanan, parang Leonidas, isipin ninyo. Tapos dumating siya kasama ng mga kawal niya after ng isang campaign at sinabi niyang, it is done. We have won. Yun yung declared doon. Ganun daw yung ginawa ni Kristo dito. It was declared authoritatively by the Lord. It was sourced from. Now, give a note to the divinity of Christ, the reference to divinity. Yung Lord doon, yung curious doon, ay hindi si Yahweh, but Jesus. Tahasang sinasabi dito na si Kristo ay Diyos, kagaya nung sinabi niya nung una, ng mga unang talata sa unang kabanata. By the Lord. Ito rin ang tinuturo ng bagong tipan. Alam nyo, sa Hebrews chapter 2, same chapter, verse 12. If you have your Bibles there, ito sasabihin ng, i-quote niya. Hebrews 2 verse 12, I will tell of your name to my brothers in the midst of the congregation. I will sing your praise. Here, Christ is talking about God to His brothers. Who is His brothers according to Hebrews? The faithful. Sino daw ang sinong nagtuturo, sinong nagsasabi ng tungkol sa kay Yahweh sa kanyang mga kapatid? Si Kristo. Actually, ang ganda ng bagay na ito. It corroborates with the New Testament. Mark chapter 1 verse 14. Now, after John was arrested, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God. Luke chapter 4, 18 to 21. Kinuha ni Kristo ang isang scroll, Isaiah, sa isang sinagoga at nagsalita siya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. And He rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all were fixed upon Him in the synagogue, and He began to say to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Alam niyo sinasabi niya, inaangkin niya, ako ang katuparan ng kung sino ang nangangaral sa inyo ng magandang balita. In theology, alam niyo po kung anong tawag dito? We call this the prophetic office of Christ. What do we mean? Hebrews, the letter, focuses on the priestly office of Christ and alludes to His kingly office. But it does not fail to refer also to the prophetic office of Christ. It also affirms this for us. Ano yung prophetic office of Christ? Si Kristo ang pinakatagapagturo ng mga misteryo at mga pahayag ng Diyos at kalooban ng Diyos. The ministry of a prophet is to speak forth the will of the Lord. Thus says the Lord.
Yun ang ministry of the prophet. What Christ is saying, I am the ultimate prophet. I am not only the message, I am even the messenger. I am even the one proclaiming myself. You see, ang unang ginagawa ng Hebrews is pinapakita na napakadakila ng Ebanghelyo, hindi lang dahil nagtagumpay na ang ating Panginoong Hesukristo, pero siya pa mismo ang nagpahayag. Siya ang nag-declare, siya yung champion mo na dinideclare kung ano ang tagumpay na ginawa niya. Sa madaling salita, Christ, the Lord, is the one who primarily teaches us the revelation of God. At kailangan natin intindihin to. Anong prinsipyo na kailangan nating isapuso? Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi kailanman magiging hindi mahalaga. Dahil ito ay nagbumula sa pagiging propeta ni Kristo. Alam niyo kung bakit mahalaga ang mensaheng pinapangaral ng pulpitong ito? Hindi dahil mahalaga kami na mga mangangaral. Hindi dahil katanyag-tanyag kami. O kung sino mang pastor ang tatayo dito para sa atin. Hindi nakasalalay sa katanyagan o sa likas na dignidad ng mangangaral yung mensahe na kanyang sinasabi dito kapag siya'y tapat. Saan nakasalalay yun? Sa kung sino ba ang una na nag-declare. So, woe unto me as a preacher if I deviate from the message of Christ. At you will hear many preachers irrelevant to Christianity today. And in our seminary, our professor will tell us again and again that there are no irrelevant preachings. There are just many irrelevant preachers. Why? Because the preacher made it as a goal to preach himself. Nagpatawa na lang. Ginawang bida ang sarili. Siya na ang katuwiran ng mga tao. Siya na ang sentro ng focal point. Alam mo yung parang sa isang circle, siya yung anong tawag doon? Yung compass. Siya yung pinakagitna. Lahat na lang nakapalibot sa kanya, in measure sa kanya. That's irrelevant when it comes to kapag gano'n na nangyari. You know why it is relevant? You know why the preaching, kaya kayo dapat nandito, mga kapatid ko sa pananampalataya, ay hindi dahil para maligtas kayo ulit. You know why it's relevant to hear the gospel? Because it is what you need. It is still what sustains you. You know why? Because it is what comes from Christ. Hindi kami bilang mga mangangaral pinahintulutan na gumawa ng sarili naming mensahe. Pinahintulutan lang kami sa biyaya ng Diyos na ipangaral ang lumang mensahe na kanyang unang isiniwalat. So, the proclamation of the gospel will never be trivial, for it stems from the prophetic office of Christ. Isipin niyo ito, every pangangaral ng tapat na pangangaral ng Ebanghelyo ay isang means of grace na nadatnang ka ng Panginoon, binigay sa iyo ng Panginoon para maintindihan mo yung kanyang kalooban. Pinahihintulutan kanyang lumiwanag sa puso mo ang banal na Espiritu at sa isip mo para, yun pala, Panginoon, ang kalooban mo para sa aking buhay. Yun ang pangangaral. Hindi pwedeng ma-duplicate yun. Naka-record kami, pero preaching is not that in the recording. Preaching is here right now. This event, you know why? Because the mediation of the prophetic office of Christ. If Christ takes that away, we are all men more miserable, my fellow preachers. Praise God, hindi ganon. It was declared at first by the Lord. Yun ang sinabi ng text. You want to give gravity to your hearing of the gospel? Gusto mo mawala ang boring na pananaw mo sa pakikinig? Isipin mo, si Kristo nagsasalita para sa iyo. Manalangin ka, speak, O Lord, for we come to you to receive the food of your holy word. Whether ano man yung nakatayo dito na flesh and blood, it doesn't need to be like, doesn't matter.
the preacher is dynamic, static, electric, magnetic, or sometimes, ano lang siya? Meek. Sometimes doon nga ako natatouch eh. Not in the dynamism, in the dunamis of how it is proclaimed. Pagpasensyahan nyo na, personality kasi yun. Kung medyo nalalakasan kayo sa boses ko, hindi po ako galit. Okay. But it is not dependent on that. What is the message? Is this what Christ wants for me? Have you asked that question today? Yun bang pinakamahalaga para sa iyo ngayon? O nung gumising ka, ano bang pinaka-impressive na masusuot kong damit para mapansin ako? Sayang! Ang araw na ito, kung yun ang iniisip mo, ano ba yung nilista na, ano ba yung lulutuin ni Ate Wing, ma'am? Sayang ulit kung nandun lang ang isipan mo. Isipin mo, merong yung threefold office ni Christ, prophet, priest, and king. Di ba? Sa mga catechisms kasama nga yan, why is Christ a prophet? Because you are ignorant. You do not know the will of God. Ito na, ibibigay na niya sa'yo, palalagpasin mo. This is what makes preaching so different and glorious. This is our hope, my fellow preachers. It's not because of what we prepared. Ano ba ito prepare ko? Ilang words lang, 800 words, pero dami ko na nasabi ngayon. Pero, alam mo yun? It's just megabytes. It will not change, pero pag sinamahan ng banal na Espiritu yan, maliligtas ang hindi ligtas. Titibay ang pananampalataya ng nanghihina. Maibabalik ang mga isipan sa kalangitan. Who does that? Sinong orator ang kayang gumawa nun? Wala. It's only that in the ministry of a faithful preaching, God wills it. This is the power of God. For the preaching of the cross is foolishness to them that are perishing, but unto us is the power of God unto salvation. Reflect the power of God in your hearing the word of God. Aplikasyon, ituring ang bawat okasyon ng pangangaral bilang isang potensyal na pagkakataon na makapakinig sa propetikong tinig ni Kristo. Treat every occasion of preaching as a potential opportunity to listen to the prophetic ministry voice of Christ. Hindi ko na mainom yung isropopil. Pwede ba ilayo natin ito? But this is preaching. Relevant to our personalities. I seem to come out as comedic. Sometimes hindi ko sinasadya. Natatawa na lang kayo, kaya natatawa rin ako. Pero again, this is the reminder of my elder sa akin. Make sure, hindi mo sasadyain. Na i-distract mo mga tao from what Christ is saying. So, kagaya ng lesson kanina, be patient to us. We're still learning how to do that. Pero beware, para sa atin na mga nakikinig lagi, beware of minimizing the gospel proclamation, even as recipients of it. It is not mere human communication. Hindi to parang may kinausap ka na tinawagan mo na BPO agent ang sumagot. Na okay lang kahit hindi mo pansinin kung anong sinasabi niya. Yan na naman, aalokan na naman ako ng credit card. Hindi po credit card dinaalok dito, eternal life. It is still for your perseverance in the faith. And you might think, kapatid, Kuya Jai, para lang yan sa mga unbelievers. Para lang yan sa mga hindi mananap. No! This is for us. The gospel is for us daily. Daily you pray, Lord, I need the gospel. Daily, forgive me from my sins, Lord. Daily you need the word. And all the more when we are gathered together. Sipin niyo to, Christ is the one serving us His food. Itong para sa inyo. Not the manna that comes from heaven. I give you myself. Isn't that nice? Every time pala nakaupo ako dyan at may mga ngaral dito,
Ang dapat isipin ko, si Kristo, papakainin niya ulit ako. At ang pinapakain niya, hindi pipitsugin na tira-tira. Pinapakain niya ang pinakamahalagang bagay sa buong universe, ang kanyang sarili. That's the food for our souls. Kaya wag nating tratuhin na mababa lamang o i-dismiss ang pangangaral ng salita ng Diyos. Beware of a dismissive spirit when it comes to proclamation. You know in the Bible, what is a dismissive spirit in the proclamation? It is symptomatic of unbelief and of drifting away. Pang-unbelievers at yung malapit ng tumalikod. Gusto mo malaman ng level ng spirituality, yung fire ng isang mananampalataya? Huwag mong tignan kung gaano karaming ang sinesiran niya sa kanyang gospel witness, soul winning. We're not against that. Wala doon yun. Tignan mo kung gaano siya kaatat makapakinig ng salita ng Diyos. Kung gaano ka-importante para sa kanya na meron dapat salita ng Diyos. Paano pinaglalaban ang katotohanan na iyon. So, if a dismissive spirit is symptomatic of unbelief, on the other hand, having a serious and respectful attitude towards the proclamation of the word reflects what? Reflects a growing and deepening faith. Hindi po ako nai-impress sa mga bagong nare-reform. Tapos, impress siya kay John MacArthur, kay R.C. Sproul, kay Paul Washer. Mas nakaka-impress po na simula nung na-reform, nandyan. Kahit prayer meeting dahil may devotion. Alam mo yun, yung mas nakaka-impress yung ganun. Hindi yung naghahanap ng celebrity impact. No, it's in the constant. First Thessalonians 2:13, and we also thank God constantly for this, that when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the work of God, which is at work in you believers. So as preachers, the challenge is make sure you are faithful to the word that you are about to deliver and proclaim. It is not your own words ultimately, but Christ's. Hence, every time we prepare, what is it nakasama sa pagpanalangin natin? I hope hindi lang ako ito. Lord, I know I'm limited. Hindi enough ang aking ginawa for the glories of your word. And sometimes that bears sa preparation namin ng mga ngaral. It's like hindi akma yung na-prepare namin sa glory ng itinuturo. But we have no choice. We have to rely on God fulfilling what we lack. Pero as a hearer, mas mahalaga sa atin ito, make sure you listen intently and submit to the faithfully preached word, seeing that it is the Lord who is commanding you through such means. Kalawa, hindi lang dahil sa unang nagpahayag nito, si Kristo, pero ikalawang bigat ang mensahe dahil sa kung sino ang nagpapatunay nito. Sabi ng verse 3, again, at sa panghuling part, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard. It attested to us by those who heard. Isinama ng mayakda ang kanyang sarili sa mga tagapakinig bilang nakatanggap ng mensahe mula sa mga unang saksi. Ang attested na ginamit dito in Greek is actually the same, is the cognate, kaparehang root, of the same word in verse 2, which is, sinabi sa verse 2, for since the message declared by angels proved to be reliable. Yung reliable doon, yun din yung attested dito, i-verb form, okay? Paano i-verbalize yung reliable? Yun na nga yun, attesting to it. Okay? Ang sinasabi nila dito is firm. It is established as true. It was tinest, kumbaga, alam niyo yung hinulog mo, tapos anong tawag sa ganun? Nakalimutan ko. Yung pag nagko-construction, pader, tapos kailangan mo makita yung hinuhulog. Yun yung standard mo, hindi yung pader. Tama, kung diretso o hindi. Ang nagbigay ng ganong testing, yung mga apostles, oo, totoo yan. Dineclare ni Christ, oo, totoo, nakita namin. We are witnesses
of those things. At sinabi nung may akda, at kami, napakinggan namin sa kanila. I'll just make a simple note here na yung to us, kasama yung author. That's why some scholars, ako rin, we lean more towards a non-Pauline. Hindi si Paul ang nagsulat ng Hebrews kasi first-hand information ng gospel presentation kay Paul. Revelation talaga sa kanya. Pero sabi niya dito, kami napakinggan na lang namin sa mga una na nag-attest. So, by those who heard are the first generation believers led by the apostolic band. Sa maling salita, ang tunay na doktrina ng Ebanghelyo ay siyang idinulot at isiniwalat ng mga apostol ni Kristo. So anong prinsipyo dito? Ang doktrinang mas pinanghahawakan ay dapat laging may kaugnayan sa mga katuruan ng mga apostol. Hindi maaari mag-deviate doon. Mag-iingat tayo sa mga katuruan na lumalayo sa mga itinuro na ng apostol sa panahon natin. Hindi sa apostol ng panahon natin. Wala na pong apostol, namatay na lahat ng apostol. Para maging apostol, kailangan makita niya yung resurrected Christ, mayroon siyang revelation from that. Sino makapagpapatotoo nun? Okay, hindi nag-perpetuate. That's a lesson for another time about the apostolic office. Pero, ang sinasabi dito ng may akda, sa panahon na buhay pa yung ibang mga apostol, sa kanila ang katuruan na ito. At tinamasa natin. Alam niyo kung bakit? Binibigyan ng reference o inference ang apostles here. Because of sa mga susunod. By signs and wonders and miracles. Kasi nung dumating sa kanila, ang mensahe, nung unang lumalaganap ang mission work ng gospel, it was not mere proclamation lang. It was proclamation attested by the miracles ng mga apostles. Sinamahan. So it was by the demonstration of the power of God kung bakit sila nakatanggap nito. Pero again, the apostles ang nagsisilbing foundation ng church ni Christ. And the foundations are perpetuated not in their office, but in what? In their teachings. So, saan kukuha ang isang New Covenant Church nang dapat niyang pinaniniwalaan? Sa mga katuruan ng mga apostol. Hindi pwede natatalikod o babaguhin. Sinabi ng apostol, wala nang darating. Si Kristo na talaga yon. Meron sa Mindanao, biglang magsasabi, ako ang anointed. Na ano. Hindi pwede. Hindi ka pwede mag-deviate sa sinabi ng mga apostles. They are the foundation of our teachings. Walang ibang mensahe na dapat tangkilikin, na lumalayo sa kanilang katuruan. Itong tinuturo ng bagong tipan. Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Ephesians 3:4 verse 5, sabi ni Paul, when you read this, sabi niya sa mga taga-Ephesus, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of man in other generations, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets by the Spirit. Kaya mag-ingat din sa mga grupo na nais palitan ang pagiging foundation ng apostles. Ang opisinang ito ay di pwedeng gayahin o hindi rin pwedeng palitan. Kailangan lang tangkilikin. Doon mo lang ipapattern yung katuruan mo. Pero ang punto ng mayakdahi ito ang kanilang ibinahagi sa amin bilang totoo. Yun yung point niya. Aplikasyon, maging mapagpasalamat dahil napamanahan tayo ng mga turo na nagmula sa mga apostol ni Kristo. Kagaya ng may akdas ng Hebrews, matutunan tangkilikin na ang ating mensahe ay di sa atin nagsisimula. Pero ito ay may pinanghahanguan sa kasaysayan. Alam niyo yung personal na aplikasyon dito? Sikapin niyo na dibdibin, kadibdib ninyong abreast to the apostles' teaching. If you want to beware or to be malayo, if you want to mailayo sa apostasy, stick close to the apostles.
You want a battle plan against apostasy or heresy? Stick close to the apostles. It is always them. The more a church or a member sticks close to their teachings, the healthier they are. Conversely, the more they deviate from it, the less healthy the church becomes. So beware of getting drawn away from that which the apostles already gave as our foundations. I will not speak much on that point because that is truth, but that is not the very truth ng emphasis ng text. It's just given na inattest to ng mga apostles. Forgive me, but let's go to number 3. Ito yung isang magpapatibay. Dahil sa kung paano ito pinatotohanan ng Diyos. In verse 4, sabi niya, while God also bore witness by signs and wonders and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Pakinggan nyo to. Ang panghuling idinidiin ng rason ng mayakda ay kung papaano ito pinatunayan mismo ng Diyos Ama. The author emphasizes that God Himself was the witness to the message of the Son. How? Sabi ng text, by signs and wonders and by miracles. Alam niyo yung signs, wonders, and miracles dito are synonymous terms. Signs suggest human discernment for significance. Tanda, di ba? Sign, pinapapunta ka doon ka pupunta. So the signs are pointing to something. Wonders communicates the astonishing nature of it, and miracles features the supernatural power of God. All of this refer to the miracle signs that accompanied the message of the Messiah in His ministry and His apostles when they carried out the missionary task. So, ang katotohanan is this: miracle signs were not primarily pointers to divinity. Primarily, it does point that there is God working, kaya may miracles. Pero it's not pointing, pinapatunayan niya na, kaya ginawa ng Panginoon Jesucristo. Sabi niya, the storm, be still. At nag-still yung storm. It's not because He's saying, I am God. What God is doing by answering the prayer of Christ in that, or the action of Christ in that, is this: what my messenger is saying is true. Kaya, isang theological note lang, huwag kayong maghintay ng milagro mula sa amin o sa mga ngaral. Bago nyo pakinggan, kailangan magpakita, lumutang, ganun. Alam niyo kung bakit? Wala naman kaming bagong mensahe. Wala nang bagong mensahe. Kaya hindi na rin magpe-perpetuate ang miracle signs. Those are attestations of the message declared by the revelation bearers. The revelation bearers, the final revelation bearers, are Christ and His apostles. Kaya nga hindi kayang gawin ng kahit na sino yung ginawa ni Pedro. Minsan, John, try natin. Punta tayo sa plaza ng San Fernando, ilumpo doon. By the name of Jesus Christ, I have no silver or gold. Rise up. Hindi yun. Masasaktan lang yun. Babatukan pa kami nun. You know why? Wala kaming bagong mensahe na kailangan i-authenticate we're preaching the same message. Pero ang dakila ng mga nagpatotoo na dito, yun yung sinasabi niya. Hindi mo dapat tanggihan ang mensahe dahil hindi nagkulang ang mga dumating na mga tanda para dito at mga gawaing milagro para dito. How else is it authenticated? By gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Wag mo na kayo magpaka-Pentecostal dahil sa text na yan. No, baka isipin nyo, yun naman pala kaya dapat nagtatangs and everything. Forgive me kung gano'n ang iyong pananaw, pero hindi po. Ang by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will, in Greek is objective genitive. Alam niyo ibig sabihin nun? The Holy Spirit is the gift. Pag binasa mo yan in cursory reading, ang mga regalo ng banal na Espiritu na isinisiwalat niya sa kung kanino man. Hindi. Ang basa doon ay ganito. Objective genitive is this. Ang regalo na ang banal na Espiritu. Yung regalo mismo ay yung banal na Espiritu. So you want attestation that
the message is true, your indwelling. The indwelling of the Spirit in you. Kaya nga, anong sabi sa New Testament? You are sealed by the Holy Spirit of promise. Alam nyo, habang nag-aaral ako ng Hebrews, ang dami nagbabago sa teolohiya ko. Kaya ibang-iba tayo kaysa sa Old Testament saints. Wala tayong ganun. Selyo ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Sila, naalala nyo yung Sunday School ko last week, mayroong paggamit pero walang kapunuan. Ang kapunuan at ang indwelling binigay sa bagong tipan. It is the new covenant promise. Actually, the best, the first of the new covenant promise is, I will dwell with them through the Spirit. So, I have changed my mind in many doctrines, but here is a gift for us. The Holy Spirit Himself is the seal of the message veracity. Kung ganun pala, I will end, huwag kayong mag-alala, but just, I will fail as an expositor kapag hindi ko ino-note ito. Tignan ninyo, ilang persona na ng banal na Diyos ang binanggit niya. The work of the three persons in the Godhead in the passage, declared by the Son, the Lord. God, the Father, witnesses. And the Holy Spirit. Alam niyo yung sinasabi dito? Sa madaling salita, ang mensahe ng Ebanghelyo ay tinatakan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa at sariling persona. And you will dare say the gospel is just for the beginning? Entry mo lang siya? No! The gospel is what you need. Trinitarian ang gospel mo. Trinitarian ang sanctification mo. And you know what? Your glorification is still through the Trinity. Hindi pwede. Kaya kung gano'n naman pala, anong prinsipyo natin? Dahil lang Diyos na mismo ang nagpapatotoo sa mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ang di mananampalataya dito ay tahasang tumatanggi sa Diyos mismo. Hindi po si Brother Jai ang tinatanggihan mo pag ayaw mong tanggapin yung alok ng Ebanghelyo. Ang tinatanggihan mo yung banal na Trinidad. Kaya pag nag-aral po kayo ng Hebrews, makikita nyo sa mga further warnings of how much sorrow punishment suppose ye would be given to those who have trodden foot the Son of God. It is impossible for those who was once sealed by the Spirit, di ba ganun na yon? Yung kanyang sinasabi, naintindihan nyo ngayon na hindi maaari na sasabihin mo na tunay ka mananampalataya pero hindi mo tatangkilikin ang banal na Espiritu, ang anak ng Diyos, ang Diyos sa buhay mo. Hindi maaari. Walang ibang tagapagligtas. Walang ibang daan. Doon lamang sa binigay ng Trinidad sa mensahe ng Panginoong Jesus. Kaya nga ang unang babala ay huwag mong pabayaan. Dapat mas pakinggan. At ito ay isang babala hindi lang sa mga hindi mananampalataya, maging sa mga mananampalataya. Galatians chapter 3 verses 1 to 5. Galatians is written for San Simon, for like us. Okay, for believers who are who were once running in the faith pero na didistract sa mga katotohanan ng Ebanghelyo. Sabi niya, "O foolish Galatians, who has bewitched you?" Sinong gumayuma sa inyo? "It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing by faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain? If indeed it was in vain, does he who supplies the Spirit to you and work miracles among you do so by works of the law or by hearing by faith? What is the challenge doon? Don't trust on the works of the law. By faith ka, lalago. By faith ka, masasanctify. Maraming Kristiyano, may mga circle na ganito. Naligtas ka na through the gospel. Let's give it to them. Gospel pa rin naman. Jesus Christ pa rin ang entry. Pero ngayon naligtas ka, kailangan mag-surrender ka muna. Kailangan ganito, ganyan. Magbago ka ng gupit.
Bago ka ng damit, magbago ka ng ganito, at yun ang magpapabanal sa'yo. Hindi po, ang magpapabanal sa'yo ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu. At makikita ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng prutas ng mga gawa ng tao? Hindi. Sa pamamagitan ng prutas ng Espiritu. Fruits of the Spirit. Yung deacon natin, tinuro yung isang fruit of the Spirit kanina. Patience. Yun ang mangyayari. Self-control. Hindi yung magka-self-control ka para maging banal ka. Hindi, banal ka na. Kaya dapat lumalabas yung mga yun. Aplikasyon, mag-ingat na baka tinatanggihan na mismo ang Diyos sa iyong pagpapabaya sa kanyang salita. Beware of disrespecting God by how you treat the messages that come from Him through His Word. Whether preached or read. Do you share this experience with me? There are times, siguro nag-away kayo, mag-asawa, o gano'n, o meron kang nagawa. Then magbabasa ka ng Biblia mo, and from there, mako-convict ka. Tama? Sa nabasa mo na yung pala yun yung dapat mong gawin. Anong gagawin mo? Bubuksan mo yung accounting, law firm mo sa puso mo, hindi pagtatanggol mo pa yung sarili mo. Imbis na magsisi ka na. Nakaranas na kayo ng ganon? Nakakapagod, di ba? Pero alam niyo yung pagkilos ng banal na Espiritu na dapat ang gawin mo, Panginoon, sorry. Forgive me. Alam niyo kung ano yun? Yung okasyon na yun, privilege yun. Pwedeng hindi gawin ng Diyos yun. Pakialam ko ba sa'yo kung hindi kita anak? Pero dinidisiplina kita sa pamamagitan ng aking salita. Kaya pakinggan niyo yun. May nakaranas na kayo katulad ko, o kanina lang, patient sa loob ng bahay. Sino hindi? Sasabog ang wala na, wasak-wasak na, sabi ko nung isang kapatid sa akin. Sino sa atin ang mga kalalakihan dito hindi naging impatient sa kanilang pamilya? At masasaktan ka, magagalit ka dun sa nangangaral. Ano ba alam niya sa pinagawayan niyo? Hindi, di ba? Ano yung nangyayari? Kinikilos ka pa. At anong dapat mangyari? Magsisi ka. Tama? Mga anak namin dito, makinig kayo. Every time binabasa natin yung 10 Commandments, pag sinabing honor your father and mother doon, sipi mo, this week, ilang beses mo sinunod yon? At ang gagawin mo, hindi siya naman kasi, si mama naman kasi. Hindi, magsisi ka na. Doon mo makikita na hindi pala ako sumusunod sa kalooban ng Diyos. Walang magdi-deny na kalooban ng Diyos ang 10 utos para sa lahat. O mga kapatid, anong ginagawa nyo? Ang pagkilos ng banal na Espiritu sa puso ninyo. Ito ba'y pinababayaan natin? At sa mga Kristiyano, sinasariwa mo ba ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo sa pamamagitan ng kanyang salita? Mamaya may Lord's Supper. Ano yun para sa iyo? Program lang ba yun? Hindi ba't dapat pagpapaalala yun na ako'y makasalanan pero dakila ang tagumpay? Mga kaibigan, ano pang senyales, mga kaibigan, mahal namin kayo, mga bisita namin, nakikinig ka siguro, sa tinig ng boses ko sa recording, I'll give a challenge to you. Ano pang senyales ang inihintay mo para tumugon sa paanyaya ng Ebanghelyo? Anong tanda ng milagro ang kailangan dumating sa buhay mo na kailangan igawad para ikaw ay tunay na tumalima at manalig sa Panginoon? Naghihintay ka pa ba ng isang aksidente tapos bigla ka nabuhay kahit na aksidente ka? Bago mo sabihin, kailangan ko ang Ebanghelyo. Hindi po. Ang hamon ng Hebrews is today. If you hear His voice, harden not your heart. Huwag mong patigasin ang puso mo. Ngayon ka tumalima, ngayon ka manalig, ngayon ka tumanggap sa banal na Espiritu at sa Ebanghelyo. Huwag ka na maghintay ng ano pa mang miracle signs. Wala nang mangyayari na miracle signs. Ang kailangan mo na lang is, by grace, ye are saved through faith. Not your own doing, it is the gift of God. By faith. Tumalima ka na ngayon at tunay na manalig sa ating Panginoon at ating matatanggap ang banal na Espiritu. At kapag natanggap natin ang banal na Espiritu, siyang magpapatotoo sa atin, sa ating mga puso, ng tunay na pagbabago na idinudulot ng Ebanghelyo.
Para sa ating mga mananampalataya, iwanan ko kayo sa isang hamon. Huwag mong pagdudahan ang kasiguruhan ng mga sinabi ng Panginoon. Trinidad ang patak nun, ang selyo nun. Hindi siya pwede magsinungaling. Hindi pwedeng mawala ang ginawa ni Kristo. At hindi pwedeng wala ang banal na Espiritu sa kanyang mga pangako. Kung ganito kasigurado, sa Trinidad kasigurado ang mga pangako niya, bakit mo pagdududahan? Kagaya ng hamon ng Hebrews, bakit ka natutuksong tumalikod? Pag nagbabaptism tayo, ang inaawit natin is, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. You know why? You can't turn back. The glory ng ginawa ng Panginoon. Tatalikuran mo. Pero we're humans, right? We're sinners. And many times we forget. So remind ourselves of what God has done already in the message of the gospel. And let us be assured in that. Pangwakas, ang ating mensahe, ang pinakasiguradong katotohanan na pwede nating pinaniniwalaan dahil ang Diyos mismo nagpapatotoo nito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe. Salamat sa katotohanan na ito po ay tinatakan mo ng inyong sarili. Panginoon, salamat din nakasalalay sa aming mga pagkatao, persona, ang effectivity ng mensahe. Salamat ito ay nasa banal na Espiritu. Inihiling namin, Panginoon, na lahat kami dito ay tunay na magkaroon ng pagkilos at pag-indwell ng Holy Spirit mo through the salvation that is in Christ. Save us all, O Lord. We pray, Lord, sa mga pagkukulang ng inyong lingkod, ay punuan nyo ito sa pamamagitan ng inyong salita sa kanilang mga puso at ang pagkilos ng banal na Espiritu sa puso ng bawat isa. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.